yung mga premises bago tayo pumasok doon sa ano yung ano. Temporary restraining order. No? Yes. Temporary, kasi hindi pa nadidesisyonan ng kaso. Ang gusto ng Supreme Court muna, status quo. Yes. Okay. Ang epekto ng TRO sa usaping ito ay hanggat hindi pa kami nagdidesisyon, COMELEC, ituloy mo yung mga ginagawa mo para sa barangay election. Okay. Yun ang posibleng epekto ng TRO kung sakali mag-i-issue ang Supreme Court nito. Follow-up question, sir. How long will a TRO take effect? Sa Supreme Court, walang limitasyon ang period ng TRO. So, pwedeng unleash siya hanggat mag-decide sila. Unless, i-lift ng Supreme Court yung kanilang inimpose na TRO. Kasi sa lower courts, 20 days lang eh. Sa Supreme Court, pwedeng forever. Okay. May tanong ulit ako. I will play the devil's advocate here. Yes. Kaya medyo ganun ako magtanong. Kung walang time limit ang TRO ng Supreme Court, does it mean na tuloy yung December 1? Yes, or konting postponement. Oh. Kasi hindi talaga gigagalaw lang konti hanggat COMELEC is ready. Oh. So, ibig sabihin kung halimbawa, inabot na tayo ng November 15, kunyari malapit na yung December 1 eh. Doon ka lang nagka-TRO. So, talagang pa-extend ka ng TR, sabi nyo nga ho, unlimited. Oo. Pwedeng sabihin, okay, magde-decide na kami, okay, January, pero move na lang natin yung election if ever. Yes. So, 2026 pa rin. Ganun ang epekto. Kasi December yung election eh. Mahaba ang preparasyon ng isang eleksyon. So, kung may TRO, then kailangan COMELEC should be ready. Baka kayanin nila ng December or baka January na. Pero kung sinabi ng COMELEC, teka muna, yung printing tsaka yung ink, natuyo na eh. Pwede ba natin sabihin ng Supreme Court, okay, bandang May 2026, pwede yun. Again, ang magkakaroon ngayon ng diskresyon si COMELEC kung kailan nila kakayanin. Okay. So, hindi pa I'm sorry, Cap. Sige po. May tanong ako kasi tungkol dyan sa TRO. Kasi ito yung ano, would it still be feasible for the Supreme Court to grant a TRO given that the schedule is very tight? It's the Supreme Court. Based on the behavior of the Supreme Court, our Supreme Court. Ayoko silang pangunahan. Pag nag-file na ng kaso si Atty. Macalintal, which we expect, then Supreme Court can issue the TRO immediately. Yes. Or pwede nilang pag-comment muna ang COMELEC bago mag-issue ng TRO. It's really up to the Supreme Court if maglalabas ng TRO and when it will issue the TRO. So, it all boils down mga kabarangay sa bilis o bagal ng pagdesisyon ng Supreme Court once the TRO is out. If ever maglalabas ng TRO. If ever. If Kasi ever. pagdidibatihan ba kung i-grant yung TRO. The justices or the Chief Justice can make that decision. Isa pa ko. Ang TRO ba en banc or kahit isa lang po? Alam ko by practice, pwedeng si Chief Justice lang or minsan pinag-uusapan nila sa NBank. Okay. Pero palagay ko naman siguro the Supreme Court knows that this is a matter of national import and very urgent. And I'd like to think that, of course, the Supreme Court knows that. Kaya sana they will decide the matter sooner rather than later. Yeah, Yes. I think so too. I agree. So magkakaalaman pa rin tayo this year siguro, ano? I think so. So ang mangyayari dyan, may magpa-file ng petition. Meron bang magpa-file ng ibang petition? Meron bang mag-i-intervene? So what if ang daming ganong parties? Magkakaroon ba ng oral arguments? Yun ay depende sa Supreme Court kung ano ang mga papayagan nila o hindi papayagan. But again, hopefully, kasi habang tumatagal ang process sa korte, nadidelay talaga yung December election. Okay. Yun ang epekto naman ng petition. Yun. Ikaw na. Well, hindi. ang okay na ako. Ang dami nating natutunan kay attorney. At sabi nga niya, parang pag-aaral natin to,
Alam niyo, attorney, when this started almost 2 years ago, ito yung pag-file hanggang sa ngayon, yung mga kapitan natin tsaka yung mga hagawad natin, noon nahihirapan pa ano daw yung first reading, second reading. Ngayon, sinubaybayan. Hindi ba, kapitan? Yep. Sinubaybayan ng lahat ito hanggang sa maging batas. At ngayon, kahit sino kaharap ng kagawad at kapitan, alam na nila ang proseso. Congratulations po sa ating lahat. Yeah. Tapos, at least ngayon, meron tayong mga experts na nakakausap, naririnig nyo, para at least malinawan at hindi lang galing sa amin yung aming mga sinasabi. Ito na po si Attorney Alberto Agra at siya po ay dating Justice Secretary. So, sino pa ang gusto nyo marinig kung hindi yung mga gantong mga tataas na tao dito sa atin? Yan po.